Noong 2000 siyam sa Mongolia, dalawang elite agents mula sa North Korean Special Forces na sina Magnolia at Cheol-seong ang lihim na pumasok sa isang hotel na puno ng mga kalabang ahente para magnakaw ng mahalagang impormasyon. Habang nagbabantay at nagbibigay ng cover si Cheol-seong, hinahalughog naman ni Magnolia ang silid. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama na nagsasabing kailangan na niyang umalis agad. Binalaan siya nito na may mga lalaking humahabol sa kanya at hindi siya dapat magtiwala kanino man. Ngunit bago pa niya masabi ang buong detalye, binaril ang kanyang ama ng isang salarin. Matapos mapuksa ni Cheol-seong ang lahat ng kalaban, hinanap niya si Magnolia. Ngunit nang makita siya ni Magnolia, pumasok sa isip niya ang huling babala ng kanyang ama. Dahil sa takot at pagdududa, binaril niya si Cheol-seong at tumakas palabas ng bintana. Lumipas ang maraming taon at ngayon ay 2020 na sa Seoul, South Korea. Maagang gumising si Miyang upang buksan ang kanyang tindahan ng Twisted Donuts. Mabilis niyang naibenta ang lahat, kaya maaga siyang nakapagsara upang dalawin ang kanyang asawa na si Seo-kwon. Isa siyang computer repairman na may sariling shop at panay ang inom ng juice. Bumili siya ng napakaraming maliliit na bote dahil may premyo ang mga takip nito. Nang mapansin ito ni Miyang, pinagalitan niya si Seo-kwon sa pag-aaksaya ng pera, kahit na gusto rin niya ang ideya na manalo ng bagong washing machine. Habang tinutulungan ni Seo-kwon ang isang kliyente, uminom din ng juice si Miyang. Laking gulat niya nang makita ang unang premyo sa ilalim ng takip, isang libreng biyahe papuntang Hawaii. Nagdiwang ang mag-asawa sa simula, ngunit nagbago ang mood nila pagdating sa bahay. Ipinilit ni Miyang na hindi nila kaya ang bakasyon dahil mawawalan sila ng kita kung isasara ang kanilang mga tindahan ng isang linggo. Sa halip, gusto niyang ibenta ang takip online at gamitin ang pera pambili ng washing machine. Dumating naman ang kanilang anak na si Nari na masama ang loob, kasabay ng pagtanggap ni Miyang ng mensaheng nakasakit na naman si Nari ng kaklase. Galit siyang pinagalitan at pinalo ang bata. Umiiyak si Nari at inamin na pagod na siyang tuksuhin dahil siya lang sa klase ang walang cellphone at hindi nakakapagbakasyon ang pamilya. Dahil dito, labis na nakonsensya si Miyang. Matapos patulugin si Nari, kinausap ni Miyang si Seo-kwon at pumayag na siyang pumunta ng Hawaii para magkaroon ng magandang karanasan ang kanilang anak. Habang masayang nagdiriwang si Seo-kwon, hindi niya sinasadyang nasipa ang sirang washing machine na biglang gumana muli. Kinabukasan, nag-apply ang mag-anak para sa kanilang mga pasaporte. Sa ibang lugar, isang misteryosang babae na may hawak ding pasaporte at plane ticket ang nakatanggap ng tawag na oras na para kumilos siya. Samantala, si Cheol-seong naman ay nakatanggap din ng tawag na nagsasabing muling lumitaw si Magnolia matapos ang 10 taon at papunta ito ng Hawaii. Ang kanyang utos, hulihin si Magnolia ng buhay. Dumating ang araw ng biyahe at nagtrabaho pa rin si Miyang upang kumita ng dagdag na pera. Sumakay sila ng airport shuttle imbes na taxi kaya nahuli sila sa paliparan. Doon nila nakita ang iba pang pasahero sa parehong flight. Si Cheol-seong, ang misteryosang babaeng tinatakpan ang mukha, at si Special Agent Kim Harim kasama ang kanyang grupo na may layuning hulihin si Magnolia. Sa huling sandali, bago magsara ang gate, nakasakay pa rin ang pamilya. Dahil may 2 bakanting business class seats, libre silang na-upgrade. Sina Miyang at Nari ang umupo sa business class habang si Seo-kwon ay naiwan sa economy. Maraming kakaibang pasahero sa eroplano, kabilang si Steward Hyun-min na naniniwalang tungkulin niyang bantayan ang kahina-hinalang kilos ng mga pasahero, si Congressman Jang Pil-joon, at isang lalaking takot lumipad na umiinom ng maraming gamot para makalma ang sarili. Pagkatapos mag-take off, nagsimulang maglibot ang mga kalabang ahente upang hanapin si Magnolia. Napansin ito ng misteryosang babae at nagtago siya sa banyo. Dumating si Hyun-min upang maghatid ng snacks kay Miyang, ngunit aksidenteng nahulog ang mga mani. Sa isang iglap, nasalo ni Miyang ang lahat gamit ang pambihirang reflexes. Dahilan upang maghinala si Hyun-min na maaaring isa siyang espiya o ahente ng pambansang seguridad. Samantala, naging kaibigan ni Seo-kwon ang kapwa pasahero na si Kyok-seong. Mag-isa itong bumiyahe upang bisitahin ang kanyang anak at apo, at may dala pa siyang teddy bear na balak niyang ibigay bilang regalo. Sa business class naman, nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan si Miyang kaya naghanap siya ng banyo. Bago umalis, hinanap niya si Seo-kwon at pinakiusapan itong bantayan muna ang kanilang anak. Okupado ang unang restroom ng misteryosang babae, kaya napilitan si Miyang na maglakad pa sa loob ng eroplano para maghanap ng ibang stall. Sa daan, nasalubong niya ang mga special agents na hindi pa rin matagpuan si Magnolia. Nang makita nila si Miyang, nagkunwari silang nakapila lamang. Sa wakas, may nahanap si Miyang na bakanting banyo at pumasok siya roon.
Kasabay nito, kinausap ni Harim si Cheo Seung at sinabi niyang hindi pa rin nila makita si Magnolia. Hindi pa raw nila nasusuri ang business class dahil wala silang access doon. Napagpasyahan ni Cheo Seung na hindi na sila pwedeng maghintay pa, kaya iniutos niyang simulan na ang operasyon. Narinig ni Hyun Min ang isa sa mga lalaki na nagbibigay ng utos. Sinubukan niyang balaan ang isa pang steward, ngunit hindi siya pinaniwalaan dahil sanay na raw itong magpanggap na espiya. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang hinijack ng mga kalaban ang eroplano. Kinuha ni Cheo Seung ang isang steward bilang hostage at nagtungo sa cockpit upang pilitin ang piloto na baguhin ang destinasyon ng eroplano. Samantala, nilibot ng kanyang mga tauhan ang cabin upang tipunin ang lahat ng pasahero sa iisang seksyon. Ang pinakakwelang miyembro ng grupo ang naatasang mag-check ng mga banyo. Nang kumatok siya sa stall ni Miyang at walang sumagot, inakala niyang walang laman iyon at hindi niya napansin si Miyang. Pagkatapos, sinuri niya ang isang silid sa likuran ng eroplano. Ngunit dahil sa biglaang pagliko ng eroplano, may tumulak na cart sa harap ng pinto at siya ay natrap sa loob. Inakala ni Congressman Pil Jun na siya ang target ng hijacking dahil sa kanyang pagiging politiko, ngunit hindi siya pinansin ng mga ahente at pinaupo lamang siya kasama ng ibang economy passengers. Nakatanggap ng balita ang South Korean National Security Service tungkol sa hijacking, ngunit nanatili muna silang kalmado dahil may ahente raw sa loob ng eroplano. Sa kasamaang palad, ang ahenteng iyon ay ang nerbiyosong pasahero na sobra-sobra na ang nainom na gamot kaya mahimbing na ang tulog. Kahit anong gising ang gawin, hindi siya magising, kaya kinaladkad na lang siya ng mga hijacker kasama ng iba. Napansin ni Cheo Seung ang misteryosang babae sa gitna ng mga pasahero at inutusan niya itong ilantad ang mukha. Ngunit laking gulat niya nang malaman na hindi ito si Magnolia kundi si Ann Sera, isang sikat na aktres na naglalakbay ng palihim upang makaiwas sa atensyon. Samantala, inakala ng National Security Service na natukoy na nila ang dahilan ng hijacking. Tumakas si Magnolia mula sa North Korea at pumasok sa South Korea na nagpapanggap bilang Chinese, kaya siya ay itinuturing na person of interest. Ngunit may isang mahalagang detalye silang hindi napansin. Nagpa-plastic surgery si Magnolia at tuluyang binago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang dating Magnolia ay ngayon si Miyang. Nang marinig ng isa sa mga hijacker ang ingay mula sa banyo, sinubukan niyang hulihin si Miyang. Ngunit kusang lumabas ang kanyang fighting instincts at agad niyang pinatumba ang lalaki. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, narinig niya ang boses ni Chil Seung sa speaker ng eroplano na inuutos kay Magnolia na magpakita. Dito naalala ni Miyang kung paano biglang nagbago ang kanyang buhay 10 taon na ang nakalipas. Ang pagbabaril kay Chil Seung, ang pagtakas, ang pagkilala kay Seo Kwan at ang pagbuo ng sariling pamilya. Ayaw niyang mawala ang lahat ng iyon, kaya napagpasyahan niyang lumaban muli. Habang palihim siyang gumagalaw sa loob ng eroplano para humanap ng tamang pagkakataon, nagdesisyon din si Seo Kwan na kailangan niyang kumilos upang hanapin ang kanyang asawa. Iniwan niya si Nari sa pangangalaga ni Kyok Seong at palihim na umalis sa economy section habang kinokolekta ng mga hijacker ang mga cellphone ng pasahero. Nakakita siya ng isang nahulog na laptop, kinuha ito at dumaan sa isang hatch papunta sa server room. Doon niya ikinonekta ang laptop sa sistema at inhack ang eroplano upang makontrol ito. Samantala, dinala ng isang hijacker si Hyun Min sa steward area at inutusan siyang hanapin ang passenger list. Napansin ni Hyun Min si Miyang na nagtatago sa kisame kaya sinadya niyang bagalan ang paghahanap upang bumili ng oras. Nang makakita ng pagkakataon si Miyang, tumalon siya pababa at pinatumba ang ahente. Hiningi ni Miyang ang passenger list na itinatago pala ni Hyun Min sa loob ng kanyang medyas. Sinuri niya ito at saka sinunog sa microwave. Pagkatapos, nagsuot si Miyang ng uniforme ng steward at kinuha ang smartwatch ni Hyun Min para sa komunikasyon, habang si Hyun Min naman ay nagtungo sa likurang silid upang kunin ang mga taser. Pumasok si Miyang sa unang economy section na halos walang laman maliban sa isang bantay. Madali niya itong pinabagsak. Pagkatapos, pumasok siya sa seksyon kung saan naroon ang lahat ng pasahero, kabilang ang kanyang anak. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, kumuha siya ng sun visor ng isang pasahero at tinakpan ang kanyang mukha bago bugbugin ang ahenteng nagbabantay. Samantala, nakarating si Hyun Min sa server room at nadatnan si Seo Kwan na nagpapadala ng mensahe sa National Security Service. Sinubukan niyang atakihin si Seo Kwan, ngunit nabigo ito nang mabunyag na si Hyun Min ay isa ring lihim na ahente at madali niyang napigilan ang pag-atake. Naiinis si Seo Kwan dahil ayaw siyang payagang makialam ng mga nakatataas dahil itinuturing na siyang retired. Ipinaalam ni Hyun Min na may isa pang ahente na kakampi nila at inilabas ang kanyang cellphone upang tawawagan ang kanyang smartwatch.
Dahil mahilig maglaro ng espiya si Hyunmin, binabago ng app ang mga boses nila kaya hindi nagkakilala sina Seokwan at Miyang habang nag-uusap. Hindi rin nagtagal ang usapan dahil agad ibinaba ni Miyang ang tawag ng simulang pagsabihan siya ni Seokwan tungkol sa tamang paraan ng pagharap sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos nito, in-override man ni Seokwan ang sistema ng eroplano, inilagay ito sa autopilot at itinama ang destinasyon ng lipad. Samantala, narating na ni Hyunmin ang likurang silid, nahanap ang mga taser, at nadatnan din ang lalaking na-trap kanina na mahimbing nang natutulog. Si Cheol Seung, na patuloy na tinututukan ng baril ang piloto sa cockpit, ay napansin ang biglaang pagbabago ng direksyon. Sinilip niya ang mga security camera at agad niyang nakita si Seokwan na nangingialam sa mga kontrol, kaya dali-dali siyang lumabas upang hulihin ito. Sa kabilang bahagi ng eroplano, nasalubong ni Harim si Miyang at agad silang naglaban. Mas mahusay na kalaban si Harim kumpara sa kanyang mga tauhan, kaya mas tumagal ang laban. Matapos ang ilang muntik na pagkatalo at matanggal ang kanyang disguise, nagawa pa ring pabagsakin ni Miyang si Harim, ngunit hindi nagtagal ang kanyang tagumpay. Dumating si Cheol Seung na hawak si Seokwan bilang hostage at isiniwalat na ang asawa ni Miyang ay isang ahente ng gobyerno mula pa noon. Kahit labis ang kanyang pagkabigla, hindi niya hinayaang masaktan ng kanyang asawa. Nang ihagis ni Cheol Seung ang kutsilyo kay Seokwan, naharang iyon ni Miyang, dahilan upang isipin ni Cheol Seung na matagal na pala siyang nasa ilalim ng proteksyon ng national security. Itinali ni Cheol Seung ang mag-asawa at iniutos na ikulong sila, kaya kinailangan nilang dumaan sa gitna ng mga pasahero. Nang makita ito ni Nari, nagsimula siyang umiyak, kaya ibinigay ni Kyuk Seong ang teddy bear upang aliwin siya. Napansin ito ni Cheol Seung at nilapitan si Nari, iniisip na maaari rin itong maging kapaki-pakinabang na hostage. Mabilis na nagsinungaling si Nari at sinabing si Ann Sera ang kanyang ina. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga pasahero dahil hindi kailanman nabanggit ng aktres na may anak siya. Tinangka ni Ann Sera na itanggi ito, ngunit lumapit si Nari at pabulong na humingi ng tulong. Dahil sa awa, pumayag si Ann Sera na sumabay sa kasinungalingan. Sa loob ng backroom, labis na nababahala si Miyang na baka kasinungalingan ang kanyang buong pagsasama. Ngunit agad ipinaliwanag ni Seokwan ang lahat. Noon, isa siyang ahente na naatasang bantayan siya, ngunit matagal na siyang retired. Isang araw habang sinusundan siya, nabuli siya ng ilang tao at tinulungan siya ni Miyang, ipinagtanggol siya at pinaghatipan ng pagkain. Doon niya napagtanto na ayaw na niyang ituring iyon bilang trabaho lamang. Hindi raw mahalaga sa kanya na si Miyang ay si Magnolia o na may mga taong napatay siya noon. Ang mahalaga lang ay asawa niya siya at ina ng kanilang anak. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iyon, napaiyak si Miyang. Sa passenger area, may isang pasahero ang nakakita sa kutsilyong iniligtas ni Miyang kay Seokwan at ginamit iyon upang kalagin ang mga tali ng iba. Ngunit bago pa sila makakilos ng maayos, bumalik ang isang ahente. Ang tunay na sorpresa ay nang biglang tumayo ang dalawang pasahero at bugbugin ang ahente. Sila pala ay mga tauhan ni Harim. Sumama sila kay Harim sa cockpit, sinipa si Cheol Seung at ipinahayag na sila na ang may kontrol. Hindi tulad ni Cheol Seung na nais ibalik si Miyang sa gobyerno, balak ni Harim na ibenta siya sa pinakamataas na bidder. At habang gusto ni Cheol Seung na umalis kasama si Miyang nang ligtas ang eroplano, balak ni Harim na tumalon gamit ang parachute at pabagsakin ang eroplano dahil wala siyang pakialam sa buhay ng mga sibilyan. Sinubukan ni Cheol Seung na pigilan siya ngunit agad siyang pinabagsak ng mga tauhan ni Harim at kinaladkad palayo. Pinilit ni Harim ang piloto na pababain ang eroplano sa mataas na bilis. Habang nagkakagulo ang mga pasahero, dinala si Cheol Seung sa backroom kasama ni Miyang at Seokwan. Doon, tinanong ni Miyang si Cheol Seung tungkol sa tunay niyang pakay. Ipinaliwanag ni Cheol Seung na nais siyang kunin ng kanyang gobyerno dahil may grupong nangangailangan sa kanya upang mabuksan ang nuclear vault na ginawa ng kanyang ama na maaari lamang buksan gamit ang kanyang iris. Nag-alinlangan si Miyang kung mapagkakatiwalaan siya matapos ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ngunit iginiit ni Cheol Seung na hindi siya kailanman kumalaban sa kanya at siya ay tinraidor rin tulad ng nangyayari ngayon sa eroplano. Naputol ang usapan nang biglang bumaba si Hyunmin mula sa kisame. Sa tulong niya, napalaya silang lahat at agad kumilos muli. Bumalik si Seokwan sa server room upang mabawi ang kontrol ng autopilot at pigilan ang pagbagsak ng eroplano, habang pinatay ni Hyunmin ang lahat ng ilaw sa loob ng cabin. Bumalik sina Miyang at Cheol Seung sa passenger area upang harapin ang natitirang mga tauhan ni Harim. Halos pantay ang laban, ngunit tuwing nagkakaroon ng lamang ang mga kalaban,
Tumutulong ang mga pasahero sa pamamagitan ng paghampas sa kanila gamit ang anumang bagay na mahawakan nila. Dahil sa tulong ng lahat, napabagsak nila ang mga tauhan at tuluyang nahuli si Harim. Sa wakas, muling nagkasama ang pamilya, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kunwaring inaalo si Nari, ibinigay ni Kyeokseong ang teddy bear at bigla niya itong ginawang hostage. Pagkatapos, binaril niya si Cheol-seong at inamin na siya ang lalaking pumatay sa ama ni Miyang. Nagbanta rin siyang papatayin ang anak nito kung hindi sasama sa kanya si Miyang. Sinubukan ni Seok-hwan na atakihin si Kyeokseong gamit ang isa sa mga taser ng eroplano, ngunit hindi ito gumana, kaya binaril din siya ni Kyeokseong. Napagtanto ni Miyang na wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kondisyon nito. Mahigpit niyang niyakap si Nari bilang pamamaalam at isinuot ang parachute. Pinilit ni Kyeokseong na buksan ang pintuan ng eroplano at binigyan ni Miyang ng senyas si Nari na ihagis ang teddy bear palabas. Ibinulong niya ang mga tagubiling ito habang niyayakap niya ang anak. Sa tamang sandali, itinulak ni Miyang si Kyeokseong palabas ng eroplano at sumabog ang teddy bear sa ligtas na distansya. Kasama siyang nadamay. Sa kabutihang palad, buhay pa rin si Seok-hwan. Nagsuot pala siya ng bulletproof vest na ibinigay ni Cheol-seong bago sila naghiwalay upang isagawa ang plano. Muling nagkasama ang pamilya. Sa pagkakataong ito, tuluyan na. Tungkol naman kay Cheol-seong, kinuha niya ang parachute at matapos hilingin ang kaligayahan at magandang buhay ng pamilya, tumalon siya mula sa eroplano upang hindi siya mahuli ng mga awtoridad sa paglapag. Ang lahat ng natitirang kalabang ahente ay itinali sa kanilang mga upuan at ipinaalam sa National Security Service na ligtas na ang sitwasyon. Inutusan ng piloto na bumalik sa South Korea upang iproseso ang nangyari, ngunit tumutol si Seok-hwan. Gusto pa rin niyang ituloy ang biyahe papuntang Hawaii. Hindi pumayag si Pil-jun at sinubukang gamitin ang kanyang posisyon, ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Hyun-min ang isang taser sa sahig. Habang sinusuri niya ito, napindot niya ang buton at aksidenteng pinatumba si Pil-jun. Nagpaalala si Ansera sa lahat na kung hindi dahil kay Miyang, patay na sana silang lahat. Dahil dito, nagbago ng isip ang kapitan at itinuloy ang biyahe papuntang Hawaii, gamit ang dahilan na kulang na sila sa gasolina upang ipaliwanag ito sa gobyerno. Pagdating sa Hawaii, nag-enjoy ang pamilya sa tabing dagat. Ibinigay ni Seok-hwan kay Miyang ang isang singsing upang i-renew ang kanilang marriage vows. Inamin din niya na 10 taon na siyang nag-iipon para sa biyahe at peke lamang ang winning bottle cap na napanalunan nila. Dahil dito, galit na hinabol ni Miyang si Seok-hwan sa dalampasigan dahil sa sobrang gastos, habang si Nari naman ay payapang nagpapahinga sa ilalim ng araw. Samantala, ang eroplano ay halos walang laman na maliban sa isang tao, ang nerbiyosong lalaki, na sa wakas ay nagising at nakita ang daan-daang missed calls at mensahe na humihiling sa kanya na asikasuhin ang hijacking. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang mga TV crew sa tindahan ni Miyang. Bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa eroplano, binigyan siya ng libreng biyahe papuntang Disneyland. Labis itong ikinatuwa ni Nari, ngunit nagpanik ang kanyang mga magulang dahil ayaw na nilang sumakay muli ng eroplano sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.